Huwag kang maingay. Hindi ko sasaktan ng dalaga. Hanapin mo siya para sa akin. Malubha ang iyong mga sugat. Kailangan itong agad na gamutin. Kung hindi, magkakaroon ng panganib. Dito, maghanap ka sa kabila. Ang dalagang bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Bakit may sulfanilamide sa bag? Ako ay nag-aaral ng medisina. Normal lang na may gamot sa bag. Hanapin mo sa bawat compartment ng tren. Dapat mo siyang hanapin para sa akin. Hindi. Bitawan mo ako. Basagin mo ito para sa akin. Makipagtulungan ka sa akin. Basagin mo ang pinto para sa akin. Ano ang ginagawa ninyo? Pasensya na sa pagkaabala. Ang dalagang bumalik mula sa ibang bansa ay talagang masaya. Anong tinitingnan mo? Maghanap ka sa kabila. Oo. Bulyo. Salamat sa tulong mo, dalaga. Tama iyon. Hindi masyadong malambing. Natatakot lang ako na kung... Dito. Dito. Bakit nawala? Maghanap ka sa kabila. Habulin. Gumising ka. Gumising ka. Gising ka na. Ang pulbos na ito ay epektibo. Para sa iyo. Narito ang bayad sa gamot. Ito, hindi mo pwedeng kunin. Anong ibig sabihin nito? Sumunod ka sa akin. Maaari kitang bigyan ng mas mabuti. Mukhang ito ay isang militar na baril. Tila hindi ito madaling kalabanin. Mag-isip muna ng paraan para makaligtas. Bakit ako susunod sa iyo? Ako rin. Isang dalaga mula sa kilalang pamilya. Pero dapat ay may tamang kasal. Walang problema. Walang kulang sa mga tradisyonal na kasal. Lahat ng bagay ay mahalaga. Maliit na bagay. Napunit mo ang damit ko kanina. Kailangan kong magbihis ngayon. Pakiusap, lumabas ka. Lumabas. Alam mo ba ang mga asal? Binabati, huli ang aking mga tauhan sa pagtulong. Ang mga humabol sa iyo kanina. Nahuli na. Naghihintay ng iyong utos. Habulin. Oo. Alam mo bang gaano ako katagal naghanap sa iyo? Naniniwala akong magkikita pa tayo. Hindi pa tayo naka-rating sa destinasyon, Ginang. May utos ang binata. Lahat ng may sombrero at may malita. Magandang babae na galing sa ibang bansa. Lahat ay sumailalim sa pagsusuri. Ginoo. Hindi ka naman ang hinahanap nila, di ba? Wala ng oras, palitan na natin ang sasakyan at umalis. Nagbebenta ng inihaw na kamote. Ate, gusto mo bang tikman ang kamote? Isang grupo ng mga sundalo. Mga lalaking nakikipaglaban. Kahit isang maliit na dalaga ay hindi mahanap. Walang silbi. Batang general. Talagang sinikap ng mga kapatid. Pero ang Ginoo ay napakatalino. Iniwang lahat ang malita at sombrero. Siguro siya ay. Alam na hinuhuli namin siya. Pero, natagpuan namin ang kanyang pasaporte. Ning Jibay, siya ay tao ng Ning pamilya. Batang general,
ang iyong kasintahan. Ikalawang dalaga ng Ning pamilya. Mukhang may isa pang kapatid na babae. Medyo interesante. Bumalik na ang nakatatandang dalaga. Nanay. Jibay. Jibay. Sa isang iglap, ganito ka nakalaki. Ang mga taon sa ibang bansa ay naging mahirap para sa iyo. Zuanran, bumalik na ang iyong kapatid na babae. Bakit hindi ka pa bumaba at bumati? Ano naman kung nag-aral sa ibang bansa? Anong klaseng kakaibang damit ang suot mo? Ang pinakamainam na tahanan ng isang babae ay magpakasal sa isang mabuting pamilya. Hintayin mo na magpakasal kami ni Kuya Duan. Tiyak na mas mabuti ang aming buhay kaysa sa iyo. Xuanren. Nanay, ito ang paborito mong kainin. Kumain ka ng marami. Talagang magaling kang magpanggap. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang tatay. Gusto kong ipakita kay nanay ang tunay mong pagkatao. Ayusin kita ng mabuti. Ito ang sinasabi ng kapatid na babae. Magpapakasal na ba siya? Oo, ito ay ipinangako ng iyong ama noong siya ay buhay pa. Ito ang kasunduan na itinakda para sa kanya. Kapatid, ayos ka lang ba? Alingwang. Bakit ang careless mo? Kapatid, nasaktan ka ba? Umalis ka. Jibay, ayos ka lang ba? Nanay, tingnan mo. Nagsimula nang mag-init ang kamay ko. Ayos na. Akala mo ba hindi ko nakikita ang mga kalokohan mo? Akala mo ba hindi ko ito nakikita? Bumalik ka sa kwarto at kopyahin ang mga alituntunin ng pamilya. Ang Ning Mansion ay talagang masigla ngayon. Ngayon, ang Ning Mansion ay talagang masigla. Siya iyon. Anong kailangan ng batang general? Nais makipag-usap kay Ginang Ning upang talakayin ang kasal ngayon. Anong kalokohan ito ng batang General Duan? Ang pamilyang Dun. Ang Duan pamilya ay hindi ba nakipagkasundo na sa bunsong anak na babae? Nagkaroon na ng kasunduan sa kasal ang pamilyang Duan. Ngayon ay muli silang dumating upang mag-alok ng kasal. Ano ang ibig sabihin nito? Nais kong wakasan ang kasunduan sa kasal kay Ning Xuanren. Ang nais kong pakasalan ay siya. Ano? Hindi pwede. Paano mo maaring wakasan ang kasunduan kay Xuanren at pagkatapos ay mag-alok ng kasal kay Jibay? Ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Ning, huwag kang magalit. Kami ni Jibay ay may mutual na damdamin. Nagtakda na kami ng aming damdamin sa tren. Ngayon, narito ako upang ipaalam sa iyo. Ginoong Duan, ako at ikaw sa tren ay may isang pagkakataon lamang. May gusto na akong tao. At saka, hindi ko rin maaring pakasalan ng ganitong tao. Manggugulo. Ano ang gusto mong gawin? Wala na bang batas? Batas. Ako ang batas. Kung alam ko lang na darating ang araw na ito, dapat noon pa man sa tren. Hindi ko na dapat na iligtas ang buhay mo. Ako sa tren. Nahulog ang loob ko kay Ginang. Ning sa unang kita. Hindi ko pakakasalan kundi si Ginang. Ning. Ano ang ginagawa mo, nanay? Bitawan mo ako. Duanyans. Dapat ay pinabayaan na kitang mamatay sa tren. Ano ang ginagawa mo? Paano? Akala mo ba'y gusto kitang pilitin? Hindi ko gusto ang ganitong mga bagay. Ako si Duanyans. Maganda ang pagkakasabi. Ano ang tawag mo sa paghalik mo sa akin kanina? Gastos sa gamot. Hindi mahal ang sinisingil ko. Wala kayong masama, di ba? Bilasin mo at iligtas si Jibay. Kahit ano pang sabihin mo. Hindi rin ako mag-aasawa sa'yo. May gusto na akong tao. Kaya't hihintayin kitang mahulog sa akin. Hihintayin kung ikaw lamang ang nasa puso mo. Jibay, nasaan ka?
Jibay, nasaan ka? Himing. Jibay. Jibay. Dumating ako ng huli. Wala ka bang masama? Nandito ako. Huwag mong akalain kaya mong bulayan si Jibay. Himing, sa iyong kita. Sa Yucheng sa buong buhay mo. Hindi ka makakabili ng isang bahay, di ba? Basta't makipaghiwalay ka kay Jibay. Kapangyarihan at pera, piliin mo. Ibinibigay ko sa'yo, ano sa tingin mo? Tara na. Pinayagan ba kitang umalis? Bitawan mo siya. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. Kung hindi, ang Xiao's waifu ay hindi basta-basta. Pero huwag mong kalimutan. Ako si Himing sa Yucheng. Hindi rin ako madaling lapitan. Jibay, huwag kang mag-alala. Dadalhin kita palabas. Huwag mo akong takutin. Duan Yans, pakiusap. Pakisuyo, huwag mo nang guluhin si Himing. Jibay, sa harap ko. Nag-aalala ka para sa ibang lalaki. Hindi ka ba natatakot na magalit ako? Xiaoswai, pakiusap. Sumasang-ayon akong pakasalan ka. Pakisuyo, huwag mo nang guluhin si Himing. Duan Yans, bigyan mo ako ng 1 linggo. Tuluyan na akong makikipaghiwalay kay Himing. Pakiusap, bigyan mo siya ng pagkakataon. Jibay. Huwag naman. Jibay, tama bang gawin ito? Gagawin kitang pinakamagandang ikakasal sa Yucheng. Jibay, ano ito? Bumangon ka na. Yung batang iyon, wala bang ginawa sa'yo? Jibay, hindi marunong gumalang. Ako ang nagudyok kay Duan Yans. WHO. Kaya nagdulot ng kaguluhan sa Ning pamilya. Wamho. Lahat ng ito ay kasalanan ni Jibay. Jibay, hindi ito kasalanan mo. Kung hindi dahil sa iyong ama, na aksidente at maagang pumanaw, hindi rin kami mapapahamak ng kanya at ng pamilya Duan. Sa ganitong paraan ng pang-aapi. Nanay, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hinding-hindi ko kayo papayagang masaktan ni Xuanren. Masaktan. Pero si Aming lang. Pakiusap, sabihin mo sa kanya na humingi ng tawad. Sa susunod na linggo, ikakasal ako kay Duan Yans. Ano? Lumuhad ka. Isang magandang kasal. Lahat ay nasira mo. Ginoo. Dahil ayaw ni Yans. Makipag-alyansa sa pamilya Ning. Hindi rin kami magpipilit. Kung talagang hindi pwede. Yu Yan. Ay maaari ring maging karapat-dapat kay Yans. Oo, Tiyo Duan. Matagal ko nang gusto si Kuya Yans. Ano ang alam nyo? Pamilya Ning. Sila ang tagapagligtas ng pamilya Duan. Kung hindi dahil sa iyo, Tiyo Ning. Wala sanang ikaw ngayon. Yung batang si Xuanren. Lumaki ako kasama siya mula pagkabata. Siya ang pinakaangkop para sa iyo. Magpasalamat. Hindi naman kailangang pakasalan si Ning Xuanren. Hindi naman si Tiyo Ning. Na siya lang ang nag-iisang anak na babae. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong pakasalan si Ning Jibay. Gusto kong pakasalan si Ning Jibay. Sa buhay na ito, siya lang ang pakakasalan ko. Kalokohan. Ang nakatakdang ikasal sa iyo ay si Xuanren. Okay lang na umatras ka sa kasunduan kay Xuanren. Pero gusto mo pang pakasalan ng kapatid ni Xuanren. Paano mo papayagan ang dalawang magkapatid na ito? Na magkasama sa hinaharap. Si Ning Xuanren ang nakatakdang ikasal sa inyo. Wala naman akong ginawa sa kanya. Kahit ano pa ang sabihin ninyo. Si Jibay ay nakatakdang maging aking babae. Tumahimik ka. Ako. Huwag ka nang manakit, Tiyo Duan. Huwag na. Ayos ka lang ba, Gayans? Kung may halaga ka pa sa iyong ama, sa hinaharap, huwag mo nang guluhin si Jibay. Sige. Dahil hindi mo tinatanggap si Jibay bilang manugang, ikakasal na lang ako sa kanya sa labas. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, maliit na cute, na nagdulot ng malubhang pinsala sa aking anak. Kung may mangyari sa kanyang binti, hindi kita patatawarin.
Tingnan natin kung sino ang mga api sa kanya. Hindi pa dumating ang takdang panahon. Bakit ka nandito? Kung hindi ako darating, paano ko malalaman? Sino ang nang-aapi sa iyo? Sino ka ba? Siya ang magiging manugang ko sa hinaharap. Paano ko siya mapapagalitan? Kailangan mo bang makialam? Jibay, naalala ko na sinabi mo noon. Huwag na ang kasal na regalo mula sa pamilya namin. At ang bahay ng Ning Mansion. Bilang dote para sa anak kong lalaki. Lahat ng ito, naaalala ko. Isang maliit na bahay sa mansion, hindi sapat. Mas mabuti pang kunin ang tahanan ng Young Marshal. Isama na rin ito. Paano naman ako magiging komportable dito? Pero tungkol sa dote, mas marami, mas mabuti. Tila matapang kang humingi. Nanay, huwag na sanang magsalita. Tumigil ka na sa kalokohan, sumama ka sa akin pauwi. Jibay, pasensya na. Ako ang hindi nagbantay sa nanay ko. Kailan kayo naging ganito ka-close? Nilagyan mo ako ng green hat, di ba? Di ba? Himing, paano mo ako naiisip ng ganito? Sa mga mata mo, ganito ba ako kawalang kwenta? Sige, sabihin mo. Bakit nitong mga nakaraang araw, bigla kang naging malamig sa akin? Hindi ba ito dahil sa iba? Dahil sa sobrang pagnanais mo sa akin? Kaya tayo ay maghiwalay na. Bakit ka dapat malungkot para sa ganitong tao? Hindi siya karapat-dapat. Sa hinaharap, hindi ka pinapayagang umiyak para sa iba. Duanyans, hindi ka pinapayagang hawakan. Si Ning Jibay ay nakatakdang ikasal sa akin. Siya ang aking babae. Anong pakialam mo? Hayop, ano ba talaga ang ginawa mo kay Jibay? Ano ang magagawa ko kay Jibay? Si Jibay ay aking babae. Sobra akong nagmamalasakit sa kanya. Ano sa tingin mo, Jibay? Hayop, makikipaglaban ako sa iyo. Himing, tama na. Isang linggo mula ngayon. Ako ay ikakasal kay Duanyans. Huwag na tayong magkita sa hinaharap. Si Duan Xiaoshuai. Sa lalong madaling panahon. Ako na ang iyong asawa. Jibay. Basta't makuha kita. Kaya kong ibigay ang lahat. Kaninong anak mayaman ito? Paano ka nakakita ng nakatatanda? Hindi man lang bumati. Yans. Dahil sa iyong ama, ay hindi pumapayag sa kasal na ito. Huwag mo nang pasamain ang loob ng iyong ama. Kaya't dadalhin ko na siya ngayon. Huminto ka. Jibay. Umupo ka dito kay Tiyo Duan. Jibay. Sabihin mo ng totoo kay Tiyo Duan. Na ikaw ay kusang nagpakasal kay Yanzi. O pinilit ka niya. Jibay, huwag kang matakot. Kung pinilit ka ng batang ito, Tiyo Duan ay tiyak na tutulong sa iyo. Tiyo Duan, ako talaga.
Iyan ay butones ni Himing. Talagang kasuklam-suklam si Duan Yanzi. Tiyo Duan. Ako. Ako ay kusang loob. Ang tadhana ay talagang mapanlinlang. Hindi ko akalain na makakabalik. Ang kasunduan ay muling naging ikaw at si Yanzi. Muli. Inina. Noong una, ang kasal ng mga pamilya Ning at Duan. At the beginning ni. Ang orihinal na nakatakdang kasal ay ikaw at si Jibay. Pero kalaunan, si Ning Jibay ay ipinadala sa ibang bansa para mag-aral. Kaya't pinalitan ito ng Zuanran. Ipinapakita nito na ako at si Jibay ay nakatakdang magtagpo. Itay, ako ay nagbigay na sa pamilya Ning ng mga regalo para sa kasal at nakipag-usap na kay Ginang Ning upang pakasalan si Jibay. Isasagawa ang kasal sa 1 linggo. Pero dahil ang kasunduan ay naitakda na, Yanzi, mabilis kang bumalik sa kwarto at maglagay ng gamot. Ginawa mo ito para makapag-asawa. Kahit napatayin ka ng tatay mo, wala kang pakialam. Nasaktan siya para makuha ako. Duan Yanzi, mamatay ka na. Himing, ang laki ng tapang mo. Naglakaslog kang patayin ako. Tanging sa pagpatay sa iyo. Saka lang kami ni Jibay magiging malaya. Talagang hindi ko alam kung ano ang nakita ni Ning Jibay sa iyo. Narinig ko. Ang trabaho mo ay inorganisa pa rin ni Uncle Ning. Nang maglaon, namatay si Uncle Ning. Ikaw ay lihim na nagbenta ng mga koleksyon ng Ning Mansion. Madalas kong iniisip, may kakaiba sa aksidente ni Uncle Ning. Sabi mo, baka mayroong anumang lihim sa likod nito. Himing. Dati, nais kong bigyan ka ng pagkakataong mabuhay. Ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Kaya huwag mo akong sisihin. May tao. Si Xiao Shuai. Tawagan ng ginang. Sabihin mo, nabigo si Ginoong He sa pagpatay kay Xiao Shuai. Ikulong siya. Basta't makikita ko si Ning Jibay. Magagawa kong mahalin niya akong muli. Kulungan 9 yuan. Sa loob. Aming. Aming. Jibay. Naaalala mo pa ba? Ang unang pagkikita natin ba? Naaalala ko. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Nandito ako. Habulin. Ginoo. Ginoo, magising ka. Ginoo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Akala ko, magkasama tayo habang buhay. Umalis ka na, kalimutan mo ako. Duan Yanzi, ikaw na walang hiya. Pakawalan mo si Aming. Jibay, bakit ayaw mong tanggapin ang pagmamahal ko sa iyo? Ang pagmamahal mo ay sa pilitan. Ito ay pag-aari. Nakakadiri. Tuwing naiisip kita, ako'y nagkakaroon ng masamang panaginip. Mas mabuti pang wala akong ganitong pagmamahal. Walang anuman. Kaya't hihintayin ko na mamatay siya. May sapat akong oras. Hihintayin kitang mahulog sa akin. Huwag. Kung muling sasaktan mo siya, magpapakamatay ako para ipakita sa iyo. Huminto. Iwanan mo ang kutsilyo. Huwag kang gagalaw. Bigyan kayo ng pagkakataon. Lian, nandito. Pakawalan ang tao. Aming, kamusta ka? Wala akong masama. Lian. Kumuha ng kaunting interes bago pakawalan. Ano? Anong interes?
Sinaksak niya ang batang general sa gitna ng gabi. Maaari kong iwanan siyang buhay. Pero kailangan niyang iwanan ng isang bagay. Dumating para sa kanyang buhay. Upang malaman ng mga tao sa labas. Ang aming tahanan ng kabataan. May ideya ako. Mas mabuti. Ihandog ang sarili sa akin. Bilang kabayaran sa kanya, paano? Wala nang kinabukasan. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. Nangako ako sa iyo. Hindi na siya muling magkakaroon ng problema sa iyo. Ano ang may bibigay mong garantiya? May naiisip ako. Mas mabuti. Ihandog ang sarili sa akin. Bilang kabayaran para sa kanya, paano? Ano? Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. Kumilos. Ibebenta ko. Handang ibenta ang sarili. Bilhin ang isang braso ni Himing. Ano? Sinasabi ko. Handang ibenta ang sarili. Bilhin ang isang braso ni Himing. Ning Jibay. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Para kay Himing. Kailangan mong isakripisyo ang iyong katawan. Pinaalipin mo ba ang sarili? Hindi ba't ito ang gusto mo? Alam mo, hindi ko iiwan si Himing. Ginagamit mo si Himing para takutin ako. Hindi ba't para dito? Dahil gusto mo ako. Kaya't gagawin ko ang gusto mo. Huwag. Duan Yans, anong balak mo? Jibay, Jibay. Tumingin ka sa akin. Duan Yans. Ikaw, baliw. Hayop na nakadamit. Ngayon, walang sino man ang makakagawa na patuloy na makagambala sa amin. Walang kwenta. Para kang isang buhay na patay. Hindi ko pinilit ang hilig ng mga buhay na patay. O hintayin na lang ang araw ng kasal. Para mas ma-enjoy ko ito. Pero, sa totoo lang, talagang nanguhumaling ako sa katawan mo. Parang isang mapang-ipang sitwasyon. Hubad. Magpatuloy. Magpatuloy sa pag-atake. Huhuberin ko. Huhuberin ko. Itigil mo. Kasunduan sa kasal. Mukhang handa ka na noon pa. Ang lahat ng ginawa mo kanina ay niloloko ako. Ulol. Sa susunod na linggo, ikakasal tayo. Mangyaring maghanda ka para sa ating pagganap, bilang isang mag-asawang parang mga Diyos. Kayo, nagawa na namin ang lahat. Sa susunod na linggo, ikakasal ako kay Duan Yans. Sa isang seremonya ng kasal. Kalimutan mo na ako. Batang General, makipag-usap ng maayos kay Ginang. Ning, siya ang nagligtas sa iyo noon. At ikaw naman ang nagligtas sa kanya.
Dapat sana ay isang biyayang ibinigay ng langit, ngunit ginasto mong gawin. Para bang nanggaagaw at nananakaw. Huwag ipagkamali si Ginang, Ning. Pero, ang batang general ay napakagwapo ngayon. Napakamakapangyarihan. Sa kabila ni Jibay, kumusta ang paghahanda? Halos tapos na. Talagang hindi ko alam. Anong karapatan mong magmukhang seryoso? Magpakasal kay Yanzi. Ito ang pangarap ng bawat babae sa Yucheng. Pangarap sa puso. Nakakuha na nga ng pabor, nagmamagandang tao pa. Ang posisyong ito. Gusto mo bang ipasa sa iyo? Wala akong ganyang pang-akit na parang fox. Hindi ko matutunan ng mga paraan para akitin si Yanzi. Anong ibig mong sabihin? Kuya Yanzi, bakit ka nandito? Hindi ba ako dapat dumaan para tingnan ang aking bagong kasal? Paano ko malalaman? May nagkukwentuhan dito. Alam mo ba kung sino ang sinisiraan mo? Kuya Yanzi, kahit paano. Ako rin ay iyo. Sa pangalan, ako ay kapatid mo. Hindi mo akalain na para sa isang estranghero. Ano ka ba? Huwag mo akong hayaan makita. Ang mga salita mo kay Jibay ay hindi maganda. Papatayin ko ang dila mo. Alam mo yan. Masasabi ko at magagawa ko. Lian. Bantayan mo siya. Huwag mo nang hayaang lumitaw siya sa lugar ng kasal. Siya ang binata. Bitawan mo. Umalis ka. Bitawan mo. Walang puso. Tandaan mo. Para sa iyo. Ako ang pinakamalakas mong sandalan. Binata. Magsisimula na ang kasal. Marami pang araw na darating. Ginangning. Tiyak na magiging mabuti ako kay Jibay. Aalagaan ko si Jibay habang buhay. Jibay, tingnan mo. Ang mga taong ito ay narito upang magbigay ng pagbati sa atin. Pagbati. Binata duan. Ang pinilit na pakwan. Anong dapat ipagmalaki? Ipinahayag ko na ang kasal ay opisyal nang nagsimula. Pwede bang itanong, Ginoong Duan? Ikaw ba ay handang? Ako ay handa. Mabuti. Kaya, Ginangning. Pwede bang itanong, ikaw ba ay voluntaryong magpakasal? Kay Ginoong Duan Yanzi bilang iyong asawa. Binibini Jibay. Ako. Ako ay handa. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ako sumasang-ayon. Duan Yanzi. Kinuha mo ang kasintahan ng iba. Nakakaramdam ka ba ng tagumpay? Hindi ko hahayaan na magpakasal si Jibay sa iyo. Himing, pinatawad na kita. Pero paulit-ulit mong sinisira ang aking mga plano. Ngayon, ay padadala kita sa impyerno. Tumabi ka. Pakawalan mo siya. Bilisan mo. Jibay. Akala mo ba ayaw kong gawin? Sige, barilin mo na. Kung papayagan mo akong magpakasal sa taong hindi ko mahal, mas pipiliin kong mamatay.
Hindi pa natatapos ang kasal. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na umalis. 为了林家的家产潜伏了这么多年，绝不得轻易将机会拱手让人。我也可以公然逃婚，也可以践踏我的自尊，绝不允许。 Lahat ng narito, isa-isa. Walang makakalabas. Para sa kayamanan ng Ning pamilya. Nagtago ako ng maraming taon. Hinding-hindi ako basta-basta. Ibigay ang pagkakataon sa iba. Duan Yans, ikaw ay isang maliit na tao. At kayang tapakan ng aking dangal. Pero hindi ko ito papayagan. Duan Yans, huwag. Huwag. Dalhin siya. Hayaan mong dumating ang mga tao mula sa gobyerno ng Yucheng. Maging mga tao ng gobyerno. Ngayong araw, ang kasal na ito ay dapat ituloy. Duan Yans. Paulit-ulit mong sinaktan si Himing. Sinira ang aking buhay. Ang mga katulad mo ay hindi karapat-dapat mahalin. Sinaktan ko si Himing. Ning Jibay, wala kang puso. Xiao Shuai, may nag-ayos sa sasakyan. Hindi lang ito tumutulo ng langis. Sira rin ang preno. Siguradong si Himing ang may gawa nito. Gusto mo bang habulin ko siya pabalik? Sige na. Bukas ang kasal namin ni Jibay. Huwag nang magpaliban ng mahalagang bagay. Oo. Basta't pakawalan mo si Himing. Saka ako papayag na makasal sa'yo. Hindi mo pa nasasagot. Sagutin mo ang tanong ko. Ikaw ba ay handang maging asawa ko? Pumayag ka na. Ayaw naming mamatay. Ginang, Ning, mabilis, pumayag ka na kay Duan Xiao. Ginang, Ning, may mga nakatatanda at mga bata akong inaalagaan. Oo nga, mabilis, pumayag ka na. Pumayag ka na, mabilis, pumayag ka na sa kanya. Ayaw naming mamatay. Jibay, mabilis, tawagin ang doktor. Jibay, hindi ka pwedeng mamatay. Duan Yans, pakawalan mo si Himing. Pakawalan mo siya. Sige, sinasangayunan kita. Jibay, hindi ka pwedeng magkaroon ng masama. Jibay. Ginoong Xiao. Sabi ng doktor, Ginang, Ning, dahil sa labis na pagdurugo, dagdag pa ang labis na takot. Nagdulot ito ng masamang kalagayan ng katawan ngayon. Pero kahit gaano ka pa mag-alala, hindi ka naman pwedeng hindi kumain ng 3 araw. Pakawalan mo sila. At si Himing, Ning Jibay, para sa kanya, kaya mo palang gawin ang ganitong antas. Mayroon si Fan March. Kailangan mo pa siyang itago. Mas mabuti pang patayin siya, bitawan mo na siya. Nagising si Jibay. Kung malaman na may nangyaring masama kay Himing, hindi siya magiging masaya. Isang walang silbi na duwag. Hindi mo na kailangang bigyang pansin. Oo. Jibay, ganito mo siya kamahal. Nagising na. May iba ka bang hindi komportable? Pinacheck ko sa doktor para sa'yo. Duan Yans, congratulations sa'yo. Sa wakas, nakuha mo na ako. Gusto mo ba? Ito ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo. Ano man ang gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Duan Yans. Talagang hindi mo ako nauunawaan. Totoo bang hindi mo alam kung ano ang gusto ko? Bitawan mo. Nakikita ko na. Gusto mo nang magkaroon ng anak.
Duanyans, anong ginagawa mo? Nagsisisi na ako. Huli na. Duanyans, hindi mo ako pwedeng pilitin. Kami ngayon ay mga lehitimong mag-asawa na. Dapat nating tuparin ang ating mga obligasyon. Mag-relax. Para kay Himing, maari mong ipagpalit ang iyong katawan. Bakit ayaw mong makipagtalik sa akin? Siya ay hindi naman ako pipilitin. Pilitin mo akong gawin ang ayaw kong gawin. Jibay, bakit hindi mo maintindihan? Ang kabutihan ko sa iyo. Anong nangyari? May isang daga. Ginang, Ning, kailan ka naging ganito kaliit ang iyong tapang? Hindi ka natatakot sa bala, pero natatakot ka sa daga. Ikaw, ibaba mo ako. Ang daga ay hindi mahuhuli agad. Hindi rin mahuhuli. Kailangan lang magtiis. Natulog ang misis kasama ko. Ikaw, huwag kang mag-alala. Nangako ako sa iyo na yakapin lang kita habang natutulog. Wala nang ibang gagawin. Nakita ko ang daga. Malamang ikaw ang naglagay. Kung hindi, paano mo? Biglang lumitaw sa pintuan. Alam kong ayaw mong makasama ako. Pero, hindi ako mapakali sa iyo. Talaga bang? Anong bagay? Binata, tumawag ang kaklase ng misis. Ipinapahayag na may reunion bukas sa senior restaurant. May pagtitipon ng mga kaklase. Ako. Pwede bang pumunta? Siyempre pwede. Papapuntahin ko si Lian na dalhin ka roon. Ito ba ay hindi si Ginang? Ning. Jibay. Kamakailan sa UCT. Lahat ng ito ay mga balita tungkol sa iyo. Anong paraan ang ginamit mo? Para makasampo sa kanyang kama. I-share mo naman sa akin ang iyong karanasan. Ikaw. Pasensya na. Nakakita ng maruming bagay. Tamang-tama, para madisinfect ka. Lahat, bilusin nyo at tingnan nyo. Ang pinakamagandang babae sa aming paaralan. Mahilig sa mayayaman at ayaw sa mahihirap. Nakipaghiwalay sa kanyang mahirap na kasintahan. Agad na umakyat sa kama ni Duan Xiaoshuai. Kaya pala ganito siyang tao. Talagang hindi mo mahahalata. Ang pagkalat ng chismis ay may pananagutan. Kung magbibiruan ka pa ng isa, tatawagin ko na ang sheriff. Ang sheriff ay tatay ko. Hindi mo naman alam, di ba? Mas mabuti kung bibigyan mo ang lahat ng inumin. Mag-perform ka para sa lahat. Paano ka nakasampo sa kama ng iba? Inumin mo ito. Umalis ka. Maliit na masamang tao, naglakaslog kang itulak ako. Ning Jibay, tingnan mo ang mukha mong mapanlinlang. Magkano ang kita mo sa isang gabi? Mas mabuti kung ibigay mo sa aking mahal na kapatid. Magbigay ng mas masarap na pagkain. Ate, marami akong pera. Huwag, huwag. Jibay, pasensya na. Ako ang nahuli. Isara ang Zinnia Restaurant. Huwag hayaan na makatakbo ang kahit isa sa kanila. Siya ay ang batang general. Huwag. Huwag. Jibay. Huwag. Huwag. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi ito kasalanan ko. Bakit? Bakit? Jibay.
Ang taong nanakit sa iyo. Wala akong palalagpasin. Ginoong Duan, nagkamali ako. Hindi ko sinasadya. Pakiusap, please. Mayaman ang pamilya namin. Maaari kong ipakuha sa tatay ko ang pera para sa iyo. Ang sino mang manghimasok sa aking teritoryo. Sino ang nagutos sa iyo? Huwag matakot. Tinawag kita para humingi ng tulong tungkol kay Ning Jibay. Si Liu Yuyan. Sabi niya siya ang. Liu Yuyan. Jibay, kumusta ang pakiramdam mo? Pupunta ako para tawagin ang doktor. Hindi na kailangan. Samahan mo ako sandali. Para sa iyo, palagi akong magiging pinakamalakas na sandigan. Kuya Yanzi, nandito ka na. Bumili ng tao para pumatay. Ang lakas ng loob mo, na manghimasok sa ilalim ng aking ilong. Galawin siya. Gusto mo bang mamatay? Hindi ba't gusto mong pumatay? Halika. Barilin mo. Barilin mo na. Barilin mo na. Ano ang ginagawa ninyo? Yanzi. Si Yuyan ay kapatid mo. Tumahimik ka. Ano ka ba? Naglakas-loob kang makialam sa akin. Kuya Yanzi. Kapatid, gusto ko lang. Hindi ka niya mahal. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Karapat-dapat ka bang ikumpara kay Jibay? Huling babala ko sa'yo. Kung may susunod, walang makakapagligtas sa'yo. Hindi naman ito dahil sa ilang sip-sip ng tubig. Anong meron para magpakaarte? Nagmamagaling ka. Ikaw, huwag kang magbula. Siya talaga ang. Nagdulot din ito kay kuya. Zuanran, lumabas ka muna. Jibay, huwag kang mag-isip ng masama. Mas mabuti pang magpahinga ka muna. Paano? Nagawa mo na ang ganoong bagay. Nahihiya ka pa. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko ay halikan. Ano bang iniisip mo? Ang nasa likod ng pananakit sa'yo ay nahanap na. Oo, si Liu Yuyan ang may gawa sa akin. Alam kong siya ay may galit. Pero hindi ko inasahan na. Dahil may galit, dapat ay personal na maghayganti. Jibay, tingnan mo, tayo'y magkaklase. Tulungan mo ako. Alam kong mali ako. Jibay. Ano ang gusto mong gawin? Ikaw ang magdedesisyon. Jibay, huwag. Huwag. Pakiusap, please. Ano? Pinatay ni Duan Yan sang lahat ng iyon. Ate Jibay. Bakit ka nandito? May isang bagay. Baka interesado ka. Maaaring nasa kamay ng kapatid ko si Himing. Hindi ito posible.
Kung talagang hindi ka naniniwala, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Tingnan mo. Hindi posible. Alam kong hindi mo agad matatanggap kung ito ay sa taong mahal ko. Na G na ganyan. 22. Hindi ko rin ito kayang tiisin. Paano mo nakuha ang mga larawang ito? Kung gusto mong iligtas si Himing, tutulungan kita. Pinaubaya mo sa akin na lagyan ng lason si Duanyans. Magsalita ka ng mas tahimik. Hindi ito nakamamatay na lason. Ito ay isang gamot na. Tanging kapag siya ay nawawala ng malay, doon ko lamang may iligtas si Himing. Ililigtas ko kayo. Nababaliw ka, ito ay pagpatay. Kumpara sa ginawa ng kapatid ko kay Himing. Sa mga bagay na iyon, ano ito? Bakit mo ako tutulungan? Hindi ka ba dapat magalit sa akin? Nagalit na ako sa iyo. Pero ikaw at si Himing ay walang kasalanan. Gusto kong iligtas kayo. Kung sumasang-ayon ako, talagang makakalabas si Himing ng ligtas. Nahulog na sa bitag. Basta't sundin mo ang sinasabi ko. Nangako ako. Siguradong magiging ligtas kayo. Duanyans. Dapat ba akong maniwala sa iyo? Marami kang ginawa para sa akin. Totoo bang hindi mo pakakawalan si Himing? Pero ang larawan. Jibay, nandito ka na. Ngayon, bakit parang nagbago ka ng tao? Hindi na maaga. Magpahinga na tayo ng maaga. Huwag mag-alala. Mag-usap muna tayo. Kailan ka naging ganito kaalaga, Ginoo? Mula kailan ka? Gusto lang naman kitang alagaan. Nilinis ko ang ilan. Mga di sumusunod na daga. Uminom ng sabay. Nilagyan mo ako ng gamot. Bakit? Ikaw, may puwang ka pa kay Himing. Nagsisinungaling ka sa akin. Bakit? Duanyans. Naniniwala akong tunay na mahal mo ako. Nangako rin ako sa iyo. Hindi ako makikipag-date kay Himing. Pero bakit? Ayaw mo pa ring pakawalan siya. Kailangan mong ilayo ako sa paligid mo. Non. Hindi ka ba titigil? Huwag mag-alala. Dadalhin ko si Himing ngayon. Ang perang ito ng nanay ay hindi sapat. Ang halagang ito ay isang bahagi ng yaman ng Ning. Mayroon tayong makukuha dito. Ayos na iyon. Noong ginawa ko ang aksidente, na may ganitong malaking panganib, na pumatay sa ama ni Ning Jibay. Hindi ba't sayang lang iyon? Huwag nang magsalita, mas mabuti pang tahimik. Tara na. May kakaiba sa aksidente sa sasakyan ni Uncle Ning. Magpadala ng tao para sundan sila. Pinapanta ko si Lian para ihatid sila. Bitawan mo ako. Duanyanzi.
Akala ko talagang nagbago ka. Kaya mong tiisin. Pero hindi mo nagawa, Ning Jibay. Subukan mong lumakad kahit isang hakbang ngayon. Jibay, Jibay. Bilisan mo, sumakay ka na. Ang pampatulog sa lipstick, talagang walang panganib. Gusto kong iligtas si Himing. Pero ayokong may mangyari kay Duan Yans. Ito ay karaniwang pampatulog. Huwag mag-alala. I-drive ang sasakyan doon. Sabihin mo sa kanila na huwag mag-iwan ng backup. Sa pagkakataong ito, gusto kong makita. Sino pa ang makakapagligtas sa'yo? Tungkol kay Himing. Natutulog ka na. Ayaw mo bang gumanti sa kanila? Kung hindi dahil sa kanila, matagal ka nang umangat at yumaman. Yaman, di ba? Mayroon. At mayroon pang ari-arian ng pamilya Ning. Makipagtulungan ka sa akin sa isang palabas. Sa oras na iyon, si Ning Jibay ay sayo na. Ang ari-arian ng pamilya Ning ay sayo rin. Kapag natapos na ang lahat, si Ning Jibay ay sayo. Si Duan Yanzi ay sa akin. Magtutulungan tayo para sa kapwa panalo. Halika. Himing, nagising na ang magandang bata. Sino kayo? Gusto mo ba ang iyong? Ang ganda-ganda. Bakit hindi tayo maglaro muna? Huwag kang tumakbo, magandang bata. Sumunod ka na sa kuya. Oo, mas kaunting pagod. Magagawa pa rin naming alagaan ka ng mabuti. Wala nang daan pabalik. Minsan. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Wala akong masama. Wala akong sinasabi. Hanapin mo si Ning Jibay. Kahit na aibain siya, ibalik mo siya sa akin. Kaya ikaw pala. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Nandito lang ako. Habulin. Talagang swerte naman. Kung hindi dahil sa 5 taon na ang nakalipas. Si Duan Yans, ang salot na iyon. Iniligtas ka. Matagal ko nang naisip na tapusin ka. Si Duan Yans ang nagligtas sa akin. Hindi ba si Himing? Ito ang natatanging signal flare ng Duan Mansion. Kapag may panganib sa hinaharap, agad na i-activate ito. Maaari kong malaman ang iyong lokasyon ng pinakamabilis. Mabilis na hanapin sa hilagang kanlurang direksyon. Ito ay larawan. Batang General. Batang General, hindi ka pa nalilinis sa lason. Makakatulong ito para ako'y magising. Bilisan mo, umalis na tayo. Bitawan mo ako. Ako ay babae ni Duan Yans. Hindi kayo palalampasin ng mga iyon. Tumahimik ka. May lakas ka pang gamitin si Duan Yans laban sa akin. Ngayon, tiyak na tatapusin kita. Huwag. Ang mga mata ko, boss. Boss. Jibay, anong nangyari sa'yo? Kayong dalawang salot. Batang babae, swerte mo. Umalis na tayo. Jibay, okay ka lang ba? Nagsisinungaling ka sa akin. Ano ang sinasabi mo? Maliwanag ito. Ito ay patibong ni Liu Yuyan. Himing, bakit ka nandito? Talaga bang ito ay isang pagkakataon? May isang taong nakasuot ng itim. Paano? Inatake ako.
Nagising ako dito. Para bang narinig ko ang iyong boses. Para makita si Himing. Hindi ko akalain na ikaw nga. Hindi ko kailanman naisip na saktan ka. Si Liu Yuyan. Ikaw. Paano ka nasaktan sa kamay? Paano ko hindi nagawa? Paano ko hindi nagawa? 要不是我亲眼所见， Hindi ko kayang maniwala. Nilagyan mo ako ng gamot. Para makita si Himing. Hindi iyon. Hindi ko kailanman naisip na saktan ka. Si Liu Yuyan. Ning Jibay. Hindi ba mas mabuti kung manatili ka sa tabi ko? Si Liu Yuban ang. Nagsabi na ikinulong mo si Himing. Gumamit ng torture kay Himing. Mas pinili mong maniwala. Sa mga kasinungalingan ni Liu Yuyan. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Nagbabalak kang ipagkanulo ako para sa kanya. Sa huli, aalis ka rin sa akin. Tama ba? Wala akong ginawa, wala akong ginawa. Bitawan mo siya. Bitawan mo si Jibay. Hindi mo siya pwedeng dalhin. Sa susunod na pagkakataon, papatayin ko ang lahat sa paligid mo. Lahat ng malalapit sa iyo. Magbabayad para sa iyong pagkakamali. Huwag dito. Kailangan mo bang magsalita ng isa? Kailangan mo bang maging hindi tapat? Duan Yans. Masakit ba? Pasensya na. Kuya Yans. Kuya, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Yuyan. Tia, sa kabila ng lahat, pamilya pa rin tayo. Hindi ba't para lang sa isang babae? Kailangan mo bang maging malupit kay Yuyan? Dahil gusto mong ipagtanggol siya. Kaya tutulungan ko siya. Lian. Nandito. Dalhin si Liu Yuyan sa bilangguan. Ipagpatuloy ang magandang pagtrato. Tia, tulungan mo ako. Itigil mo. Itigil mo. Ako ang mayari ng tahanan ng Duan. Kung gusto mong galawin si Yuyan, kailangan mo ng aking pahintulot. Gumalaw ka. Ayaw ko. Yuyan, huwag. Yuyan, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, please. Hindi ko na uulitin ang balak kay ate. Yuyan, pakiusap, huwag. Hindi na, ako na ang gagawa. Huwag kang gumalaw. Pagod na ako, uuwi na ako para matulog. Wala nang malubhang problema ang kalusugan ni Ginang. Duan. Gayunpaman. Wala namang masama. Hindi pa ganap na gumaling si Ginang. Duan. Kailangan pang mag-ingat sa mga bagay na iyon. Nagtataka ako kung ang asawa ko ay 做完的努力啊。 Duan Yans. Mukhang nasisiyahan ang Ginang. Kailangan kong magpursige pa sa hinaharap. 理才行。 Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan, huwag. Kuya Yanzi. Kuya, alam kong nagkamali ako, Kuya, pakawalan mo na ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Sabihin mo, sinira ko ang iyong mga binti, o sinira ko ang iyong mga kamay. Kuya Yanzi, ako ang kapatid mong babae. Lumaki tayong dalawa mula pagkabata. Hindi mo ako dapat tratuhin ng ganito. At saka na si Ning Jibay. Wala namang nangyari sa kanya. Tumahimik ka. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka? Huwag kang lumapit, pinapagalitan kita. Kung maglakas loob kang galawin ako, hindi ka patatawarin ng aking tunay na ama. Narinig mo ba?
Sinira ang kanyang kamay. Itapon mo. Huwag, kuya. Huwag, huwag. Gusto kong lumabas. Ginang, may utos ang batang general. Hindi ka pwedeng palabasin. Batang general. Bakit hindi ka kumakain? Tao ako. Hindi ako bilanggo. Anong karapatan mong limitahan? Ang aking kalayaan sa katawan. Manatili kang maayos sa aking tabi. Huwag kang umalis kahit saan. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Pero tao ako, hindi kasangkapan. Hindi mo ako maaring ikulong dito magpakailanman. Kung isang araw ay magsawa ka sa akin, hindi mo maiiwasan na tratuhin ako tulad ng pagtrato mo kay Liu Yuyan. Sa akin, iba ka sa kanya. Hindi kita ganyan tratuhin. Ako lang ay isang kasangkapan para ilabas ang emosyon. O kaya naman ay isang makina ng panganganak. Maaari kitang payagang lumabas. Ngunit may kondisyon. Nasusundan kita. Mama Xuanren. Bakit nawala na ang mga bagay na ito? Duan Yans. Ano ang ginawa mo sa kanila? Jibay. Jibay. Mama. Natuklasan ni Yans. Ang mga anti-gang muwebol sa bahay ay pinalitan ni Himing ng mga peking bagay. Kaya pinalitan ng lahat ng muwebels. Hindi rin siya nagpaalam sa akin ng maaga. Akala ko, ang estilo dito, ayon sa kasalukuyang format, ay gumagamit ng pinakamataas na kalidad ng materyales. At pati na rin ang ayos ng pader na ito. Ang pamilya natin ay magkasama. Iyon ang pinakamaganda. Ang mga pagbabago ni Xiao Duan sa panahong ito, ay nakita rin namin. Sa simula, ayaw kong magpakasal karoon, na namumuhay sa gitna ng digmaan. Ngunit sa ngayon, si Xiao Duan ang pinakaangkop para sa iyo. Tita, ano pa ang kulang sa bahay? Iulat kay Lian. Bibilhin niya ito. Wala nang kulang. Basta't ikaw at si Jibay mabuhay ng maayos. Kami ay magiging masaya. Kung gusto mong humingi ng tawad, sabihin mo lang. Hindi ako magagalit sa'yo. Pasensya na. Matagal na kasi. Hindi ko na nakita ang pamilya. Medyo nag-aalala. Duan Yanzi. Gusto kong subukang makilala ka. Sige. Sabi ni Lian, hindi ka natulog ng isang araw. Gumawa ako ng ginseng soup para sa'yo. Huwag masyadong mahuli. Ako mismo ang nagluto. Biglang naging maalaga si Ginang. Duan. Medyo natatakot ako. Kung gusto mo, uminom ka. Anong nangyari sa kamay mo? Wala, nasunog lang ng kaunti. Ingatan mo ang sarili mo. Nasaktan ka. Masasaktan ako. Naiintindihan ko. Subukan mo na. Naglagay ako ng Chinese herbs dito.
Hindi nakakagulat, galing talaga ni Ginang. Duan. Agad na puno ng lakas. Ano ang balak mong gawin? Gumawa ng bata. 4,444,441. Baiji para sa pagdurugo, Sanchi para sa pasa. Ate. Zuanran, anong ginagawa mo dito? Para sa'yo. Huwag masyadong mag-isip. Ito ay ibinigay sa'yo ng nanay. Ayos lang. Gustong-gusto ko ito. Ate, okay ka lang ba? Wala namang anuman. Pero hindi ko alam kung bakit. Kamakailan, palagi akong nahihilo. Ate, hindi ka ba nagdadalang tao? Ginang, Duan, congratulations. Ikaw ay 2 buwan ng buntis. May anak na ako ngayon. Kung malaman ni Duan Yans na may anak na ako, siguradong magiging masaya siya. Tita He, noong nakaraan, si Duan Yans ay sinaktan si Himing ng halos mamatay. Pero ang batang ito ay palaging naiisip ka. Nais lang makitang muli. Pasensya na, Tita He. Kasal na ako ngayon. Jibay, hindi ka dapat ganito kawalang puso. Ikaw at si Himing. Matagal na kayong may relasyon. Hindi ako naniniwala. Sa loob ng ilang buwan, ganap na nagbago ang iyong isip. Jibay, kung sasabihin ko, ito na ang huling pagkakataon ni Himing. Ayaw mo rin bang makita siya? Jibay, alam ko na darating ka para makita ako. Sabi ni Tita He, ikaw ay may malubhang sakit. Pero ikaw, hindi ganyan ang sinabi ng nanay ko. Paano ka nakarating dito para makita ako? Jibay, huwag kang umalis. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano man ang gusto mong sabihin, sabihin mo na. Ganito ka na ba ka-estranghero sa akin? Himing, talagang si Duan Yan siyon noong araw na iyon. Ipinakulong ka ba at pinagbubugbog? Si Duan Yans nga. Nagpadala siya ng tao para bugbugin ako. Ipinakulong ako. Ang layunin ay para sa hindi ako makakita sa'yo. GZ. Jibay. Alam mo, mahal pa rin kita. Tama ba? Sinabi mong siya ang hamuli sa'yo. Pero bakit siya nagpalaya sa'yo? Nagsisinungaling ka sa akin. Himing. Huling tanong ko na ito sa'yo. Talaga bang ikaw ang nagligtas sa akin noon? Aiming, ito na ang huli kong pagkikita sa'yo. Maging maingat ka na sa hinaharap. Jibay, huwag kang umalis. Alam kong mahal mo pa rin ako. Hayaan mong dalhin kita sa malayo, okay lang ba? Sabihin mo, nahulog ka na ba kay Duan Yans? Kahit na mahal o hindi. Tayo. Lahat ay tapos na. Oo nga. Nakalimutan ko na. Ikaw ay asawa na ng iba. Mayroon pa akong huling kahilingan. Pwede ba kitang yakapin ulit? Jibay, ikaw ay akin. Ikaw ay akin. Huwag nang sayangin ang iyong lakas. Himing, pakawalan mo na ako. Kung malaman ni Duan Yans, hindi kanya palalampasin. Naglakas loob ka pang banggitin siya. Kung hindi dahil sa kanya, ang yaman ng pamilya mo, ay akin lahat. Bakit? Himing, ano ang gusto mong gawin? Sabihin mo, paano ka nagmahal ng ganitong demonyo na si Duan Yans?
Oo. Nagmahal ako sa kanya. Dahil tunay siyang nagmamahal sa akin. At ako noon ay kasama mo. Noong kami ay magkasama. Talaga bang minahal mo ako? Siyempre, tunay kitang minahal. Ang iyong sarili, ang iyong yaman, ang iyong katawan. Hindi ba't ikaw yon? Umalis ka. Himing, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Siyempre, gusto ko na makasama ka. Ano ang ibinigay mong inumin sa akin? Ito ay isang magandang bagay. Sabihin mo, kapag dumating si Duan Yans mamaya, kung makita, ang ekspresyon mo ngayon. Ano sa tingin mo ang iisipin niya? Himing, wala kang hiya. Kung maglakas loob kang gumawa ng kahit ano sa akin, sinasumpa kita na hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Huwag kang lumapit. Jibay. Hindi mo ba ako mahal? Ngayon ay, asawa na ni Duan Yans. Kung kailangan kong ipagkatiwala ang sarili ko sa iba, mas mabuti pang mamatay ako. Himing, bakit ka naging ganito ngayon? Itigil mo na. Mayroon pang daan pabalik. Daan pabalik. Nagsimula na ang pag-atres. 车祸杀死你爸那天起， Wala nang daan pabalik. Ngayon, kailangan nating lahat mamatay. Ang tatay ko. Ang tatay ko ang pinatay mo. Jibay, ikaw ay palaging akin. Ning Jibay, ano ang ginagawa ninyo? Duan Yans. Nakaraan. Duan Yans. Tulungan mo ako. Ning Jibay, magising ka. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. 杀了。 Duan Yans. Ang magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Hindi maganda. Batang General. Susundan ko. Huwag nang habulin. Ibalik muna ang ginang sa tahanan. Bumalik sa tahanan. Ibalik muna ang ginang sa tahanan. Nagising na. Duan Yans. Ayos na, nandito ako. Sa tingin ko tungkol dito, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Duan Yans. Ayaw ko nang umalis sa iyo. Batang General. NNNN. Si Himing ay lihim na nakipagsabuatan kay General Zhang. Naging Yu Cheng na ito. Ikalawang pinakamalakas na puwersa. Interesante, si Zhang Qiang na naman. Siyasatin si Liu Yuyan. Ano ang ginagawa niya kamakailan? Narinig ko na siya ay anak ni Zhang Qiang sa labas. 私生女， Oo. Huwag. Matapos ang lahat ng ito, hindi ko alam ang tungkol sa batang ito. Mas mabuting maghintay na maging stable. Sabihin na lang natin sa kanya mamaya, para hindi masayang ang lahat. Hindi pwede ngayon. Bakit hindi? Duan Yans, talagang hindi pwede ngayon. Maghintay ka pa. Kapag ginagamit mo ako, bakit hindi mo sinabi na hindi pwede? Paano nagkaroon ng pagdurugo? Jibay, huwag mo akong takutin.
Doktor. Doktor. Tulungan mo siya. Dapat ay maayos siyang mailigtas. Minsan, huwag kang magalit. Tinitiyak naming gagawin ng lahat para mailigtas siya. Pakiusap, lumabas ka muna at maghintay. Minsan, guro, si Miss Ning ay may malaking swerte at kapalaran. Siguradong magiging maayos siya. Doktor, ano ang nangyari sa aking asawa? Hindi mangyayari iyon. Si Jibay, hindi siya. Minsan, alam mo bang siya ay buntis? Ako, ang aking asawa ay buntis. Minsan, bata ka at malakas ang katawan mo. Maari nang hindi bigyang pansin ng katawan. Pero hindi makatiis ang asawa ko. Buti na lang naipadala ito sa tamang oras. Anak, sa ngayon, mukhang nailigtas na. Kailangan ng Ginoo na alagaan ang kanyang katawan sa hinaharap. Tandaan mo, sa loob ng 3 buwan, hindi na pwedeng makipagtalik. Mabuti. Lian, narinig mo ba? Narinig ko. Magiging ama na ako. Congratulations, young commander. Jibay, mayroon na tayong anak. Jibay, bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Sabi na nga, hindi pwede. Hindi mo rin naman narinig. Jibay, salamat sa iyo. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Humihingi ako ng tawad para sa aking nakaraang pagkamakatwiran. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Tungkol din sa bagay ni Himing. Nanay, dagdag. Sa totoo lang, hindi mo kailangang. Araw-araw nadalhan ako ng pagkain. At gumawa ng napakarami. Hindi naman mahirap para sa nakatatandang kapatid. Lahat ng ito ay gawa ni Yanzige. Duan Yanzi. Little Duan, nagsasagawa ka ba ng pagluluto sa karaniwan? Unang beses. Walang anuman, sa unang pagkakataon ay magiging pamilyar. Tingnan mo muna ang sa akin. Tandaan mo ito. Si Jibay, mahilig sa maanghang. Pero siya ay buntis, kailangan niyang umiwas sa ilang pagkain. Hindi ito halata. May galing pa si Duan Xiao dito. Ayos lang. Ang misis at ang sanggol sa kanyang tiyan. Nakakain na. Pero gutom pa rin ako. Tumigil ka. Nakalimutan mo na kung ano ang sinabi ng doktor. Sige, alam ko na. Ang tatay ko ay may kaarawan sa mga susunod na araw. Kapag ikaw ay... Si Xiao Shuai. Si Xiao Shuai. Pumasok ka muna at magpahinga ng kaunti. Pagkatapos kong matapos sa trabaho, darating ako. Mukhang hindi ito magandang bagay. Totoo nga. Ikaw ang pakakasalan ni Yanzi. Ang babaeng mapanlinlang na iyon. Itay. Dumating na si Xiaobay. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Yanzi. Paano siya nahulog sa babaeng ito? Ako ang babae ni Duan Yanzi. Kailan kayo nagkaroon ng pagkakataon? Nagmamalabis na kayo. Sino pa ang may opinyon? Si Jibay ay tagapagligtas ng pamilya Duan.
Ngayon, siya na ang aking manugang. Mula ngayon, kapag narinig ko na may sino man na may masamang sinasabi, aalisin ko siya sa pamilya Duan. Salamat, Itay. Ning Jibay, ganito ang itsura ko. Lahat ito ay dahil sa iyo. Hindi kita palalampasin. Dahil mayroon kang general na kakampi, tiyak na gagamitin ko ng maayos ang baril na ito. Pabayaran si Duan Yans. 出代价。 Ginoo, Ginang. Protektahan ng Ginoo. Tinatayang si Zhang Qiang ang matandang iyon. Huwag kang matakot. Si Lian ang maghahatid kay Jibay na umalis muna. Ako ang magiging takip. Hindi ako aalis. Oo. Nangako si Zhang Qiang na buhayin ako. Kaya't wala akong problema. Umalis ka na. Ginoo. Habulin mo ako. Oo. Duan Yans. Hindi ka dapat magkaroon ng problema. Duan Yans, ang batang general. Duan Yans. Gumising ka. Tumingin ka sa akin. Ako si Jibay. Bakit hindi mo siya dinala sa ospital? Kinontrol ng mga sundalo ni Zhang Qiang ang ospital. Kinontrol. Batang general. Ning Jibay. Maaari mo ring itapon ang aking bayad sa gamot. 也能丢。 Umalis na silang lahat. Hindi mo pa ba ako bibitawan? Gumising ka na. 醒了， Epektibo ang pulbos na ito. Para sa iyo. Bayad sa gamot, para sa iyo. Kaya pala ikaw. Batang general, kunin mo ang aking mga kagamitan. Gagawan ko siya ng operasyon. Ito. Kaya mo ba? Walang sino man ang masangkop kaysa sa akin. Ako ay estudyante ng medisina. Ngayon, ako lamang ang makakapagligtas sa kanya. Bilisan mo. Oo. Kutsilyo. Pincers. Wala na siyang problema. Batang general. Ginang. Ginang, Ginang, Ginang. Duan Yans. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Kung nakilala ko lang kita ng mas maaga, hindi sana siya nasaktan. Duan Yans, gumising ka na. Ito ay isang uri ng German na bala. Mukhang si Zhang Mei. Kamakailan ay nag-smuggle ng mga armas mula sa ibang bansa. Pasensya na. Wala rin akong maitutulong. Ikaw ay palaging ang aking pinakamalakas na suporta. Kung wala ka, maaaring matagal na akong huwag magmukmak. Kahit gaano pa ka mapanganib ang digmaan. Ako at ang mga bata ay maghihintay ng ligtas na pagbabalik mo. Hindi ka pa gumagaling sa iyong mga sugat. Papalitan ko ang iyong gamot. Noong panahong iyon sa tren, ganito mo ako nailigtas.
Duanyans. Alam ko na ang iyong maliit na lihim. Alam mo na lahat. 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagligtas sa akin, di ba? Sa mga taon kong ito, palagi akong niloko ni Himing. Akala ko siya ang nagligtas sa akin. Kung sinabi mo lang sa akin noon, hindi sana ako. Sa tingin ko, ang inibig mo ay ako, si Duanyans, at hindi ang tagapagligtas. Ang pagkakakilanlan na ito, minsan, dapat na tayong umalis. Duanyans. Hihintayin kitang bumalik. Napakabuti. Duanyans. Lumabas ka na. Palihim. Ano bang klaseng lalaki yan? Talagang kahanga-hanga si General Zhang. Ang tapang ni Minsan Duan na harapin ang laban. Humahanga si Zhang. Sino ang nagsabing ako'y nag-iisa? Anong nangyayari? Maging tapat ka, huwag kang gumalaw. Paano kayo nakapasok? Nasaan ang aking mga gwardya? Halika rito. Huwag nang sumigaw. Ang iyong mga gwardya. Matagal nang naalis ng mga tao ko. Lahat ay nilinis sa likod. Kahit na mamatay ako. Isasama ko si Ning Jibay sa libingan. Anong ibig mong sabihin? Kung may kakayahan ka, makipagdiin ka sa akin. Mabilis, mag-ingat ka. Huwag nang habulin. Dalhin mo sa akin si Himing. Oo. Duanyans, papatayin kita. Natalo ka. Kahit na mamatay ako, dadalhin ko si Ning Jibay sa hukay. Anong ibig mong sabihin? Magsalita ka. Sa oras na ito, dapat nakuha na ni Liu Yuyan ang gusto niya, di ba? Hindi maganda, ito ay isang patibong. Jibay. Magising. Liu Yuyan. Gusto mo ba? Ano ang gusto mong gawin? May mukha ka pang tanungin ako kung ano ang gusto ko. Maliwanag naman. Ayaw ko lang na maging maayos kayo. Kayo dalawa ang nagdala sa akin sa ganitong sitwasyon. Ganito ang itsura ko. Pero mabuti na lang. Walang daan na walang solusyon. Ako pala ay illegitimate na anak ni Zhang Qiang. Kaya naman, nailigtas ko si Himing. Inilatag ko ang lahat ng ito. Ano ang ginawa ninyo kay Duanyans? Siya. Kahit na hindi siya mamatay, mukhang kailangan mo ring magdusa ng kaunti. Pero sa tingin ko, mas mabuti kung isipin mo muna ang sarili mo. Ang posisyon ni Ginang, Duan, ang lahat ng mayroon ka ngayon, ay dahil sa sarili mong pagkakamali. Huwag ka nang magpatuloy sa iyong pagkabulag. Ano ang balak mong gawin? Ikaw ang kumuha kay Yanzi. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Liu Yuyan. Kahit na wala ako, ang posisyon ni Ginang, Duan, ay hindi magiging iyo.
Narinig ko na. Na ikaw ay buntis. Ano ang balak mong gawin? Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Sabi mo, tayo ay pamilya. Kung mawala ang anak mo, mahal ka pa ba ng iyong Yanzi? Sa oras na iyon, susunugin ko ang lahat. Sunugin ang lahat dito. Liu Yuyan, huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Sige, hindi ako gagalaw. Huwag mong saktan siya. Iwanan mo ang baril. Iwanan mo ang baril. Sige, iiwan ko. Huwag mo akong alalahanin, Yanzi. Huwag. Bilisan mong umalis. Huwag mo akong alalahanin, Yanzi. Mahal ka pa ba ng iyong Yanzi? Sabi mo, tayo ay isang pamilya. Bakit kailangan pang magbi? Di ba? Liu Yuyan. Pakawalan mo si Jibay. Anong gusto mong gawin sa akin? Kung ganun, huwag na kayong umalis. Lumuhad ka. Huwag. Pinapaluho kita. Lumuhad ako. Huwag. Huwag. Duanyans. Bilisan mo. Liu Yuyan. Si Himing ay umamin na sa iyong lahat ng mga krimen. Lahat ay inamin na. Wala ka ng daan pabalik. Yans. Mayroon ka bang kahit kaunting gusto sa akin? Wala. Pakawalan mo si Jibay. Ako na lang ang gawing hostage mo. Huwag, huwag. Kung ganun, hayaan kong mamatay siya sa harap mo. Jibay. Jibay. Ayos ka lang ba? Xiao Shuai. Liu Yuyan. Bakit ka nandito? Tinitingnan mo ba akong nahihiya? Patay na si Zhang Mei. Anong Zhang Qiang? Hindi ko siya kilala. Ikaw ang illegitimate daughter ni Zhang Qiang. Sa likod, sa ilalim ng lupa. Bakit nag-uugnay si Himing? Para sa, upang makuha ang aking atensyon. Upang makapasok sa pagkakataon. I kidnap si Jibay. Oo. Ako ang may gawa. Anong magagawa mo? Ano ang gusto mong gawin? Ano ang pinainom mo sa akin? Ano ang pinainom mo sa akin? Paraan ng pagpatay ng damo. Ito ay aking sariling nilikha. Ang dugo ng Nalasan ay unti-unting magiging lason. Hanggang sa pumutok ang mga organo. Hayop, hayop. Bakit hindi mo ako patayin ng direkta? Ibalik mo sa akin, hindi ka pwedeng umalis. Ibalik mo sa akin. Saya. Huwag kang gumalaw. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Duanyans. Nasaan ang anak kong babae? Zhang Qiang. Sana ay mabuti ka. Ibalita. Si Liu Yuyan ay paparusahan ng kamatayan bukas. Bukod dito, pinalakas ang seguridad ng bilangguan. Walang langaw na pinapayagang makapasok. Naghihintay na lamang na mahuli si Zhang Qiang. Duanyans, nasaan si Yuyan? Yuyan. Yuyan. Duanyans. Naglakas loob kang lokohin ako. Si General Zhang ay may balak na nakawin ng mga bilanggo sa gitna ng gabi. Ayon sa batas militar, dapat siyang barilin agad. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Kung hindi ko makita ang anak kong babae ngayon, walang sino man sa atin ang makakaligtas.
Itay. Yuyan. Itay. Ano ang ginawa nila sa'yo? Oo, ito ay para sa mga damo. Wala nang pag-asa. Itay. Tumigil ka na. Hindi ito posible. Hindi posible. Itay, nahirapan akong hanapin ka. Dad, dadalhin kita sa pinakamagandang ospital. Anak na babae. Yuyen. Patawad sa'yo. Duanyans. Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Marangal na libing. Huwag ipaalam kay Jibay ang tungkol dito. Ginoo, oras na para uminom ng gamot. Ano na ang nangyari sa sitwasyon? Nahuli si Zhang Qiang. Na-stress ang isip. Nabaliw. Ano na kay Liu Yuyen? Patay na. Alam ko. Ang ibinigay mo sa kanya. Hindi ito para sa mga damo. Mukhang natakot siya hanggang sa mamatay. Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Wala. Yans. Sa tingin mo ba'y ako'y malupit? Bakit ang lamig ng kamay mo? Napanaginipan ko siya kahapon. Laging kabaligtaran ang mga panaginip. Jibay. Hindi mo kailangang magdusa dahil sa kanyang kamatayan. Makaramdam ng pagsisisi. Nararamdaman mo ba? Ang maliit na bata ay sinisipa ka. Alam na niya. Hindi dapat malungkot ang ina. Jibay. Gusto mo bang magpakasal sa akin ulit? Sino ang magpapakasal sa'yo ng pangalawang beses? Huli na. Sa pagkakataong ito, hindi ito batay sa sinabi ni Ginang. Duan. Jibay, sa pagkakataong ito, talagang ikaw ay akin na. Yanzi, ibinigay ko na si Jibay sa iyo. Ang kasal na ito, walang sabuatan, walang plano, tanging pagnanais. Ang taos-pusong nais na makasama ka sa natitirang buhay. Ginoong Duan Yanzi, Ginang Ning Jibay, kahit sa kahirapan o kayamanan, kahit sa pagtanda o pagkakasakit, pareho tayong handang hindi maghiwalay. Mananatili ba tayong pareho? Ako'y handa. Naipit na. Ginoong Duan. Sa buhay na ito, hindi ka na makakatakas. Ang ikakasal. Maaari mo nang halikan ng iyong bagong kasal. Halikan mo siya. Mabuti, mabuti, mabuti. Mabuti, mabuti. Napakabuti. Napakabuti. Napakaganda. 7,610. Mabuti. Ginang Duan. Mahal kita. Mahal din kita. Ang aking bayani. Ako na ang gagawa. Ganito kalalim ang sakit. Kumpara sa pagkawala mo,
Ano ang halaga ng sakit na ito? Ano ang masasabi mo sa pirasong ito ng tela? Magandang panlasa, miss. Ang material na ito ay bagong dating na dekalidad na produkto. Ginang, ganitong mabibigat na trabaho. Dapat ay kami ng mga lalaki ang gagawa. Lian, ang iyong batang general ay napakaabala sa mga oras na ito. Mula nang matapos ang kasal. Nasaan si Ginang? Ning. Nandoon lang ang mababang general. Ginang, Duan. Hindi nakakahiya na utusan ng asawa. Ang mag-asawa ay dapat magkasamang mag-enjoy sa mga biyaya. Dapat din magdusa sa mga pagsubok. Jibay, magpahinga ka sandali. Malaki na ang tiyan mo ngayon. Huwag kang masyadong mapagod. Narito may prutas. Salamat, nanay. Narito na. Ang sarap. Anong nangyari? Ang sakit. Malapit na akong manganak. Bilisan mo, pumunta tayo sa ospital. Zuanran, tawagan mo ang sasakyan. Ang sakit. Mababang guro. Mababang general. Malapit na manganak. Manganak na ang ginang. Bayaw. Bilisan mo, oras na para sa family photo. Apo, bilisan mo. Bilisan mo, umupo ka rito kay Lolo. Halika na, maghanda na para sa litrato. Tumingin sa kamera. Halika. 3、2、1。Kung ito ay dahil sa sipon at ubo, kumuha ng 3 piraso ng dahon ng lokwat. Kung ito ay dahil sa pinsala. Kung ito ay dahil sa pagnanasa. Dr. Jibay, maaari bang personal na magtanong? Kuya Yanzi, abala ko ngayon sa paghahanda ng gamot. Naghihintay pa ang klinika para sa mga gamot. Huwag mo akong agawin sa kapatid kong babae. Xuan Ren, pahiram kay misis ng boss. Lumabas para sa isang date.